Magkikipagtulungan ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court upang mapabilis ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo. Po yung statement ni Senator Judge Alan Cayetano. Handang makipagtulungan ang House Prosecution Panel sa Senado para mapabilis ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayaw na naman namin itong patagalin unnecessarily, no? But of course, without sacrificing our ability to properly, efficiently, and effectively present evidence. May itinakdang 11 hearing days ang impeachment court para sa presentasyon ng prosecution sa Article 4 na tumatalakay sa alegasyon ng grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos ang bawat hearing, nagsasagawa umano ng assessment ang prosecution team para alamin kung kailangan pang iharap ang lahat ng kanilang mga testigo. Gayunman, iginit ni Tolosa na hindi dapat gawing paligsahan sa bilis ang impeachment trial dahil seryoso ang mga kasong dinidinig ng impeachment court. Samantala, ayon sa prosekusyon, matapos mailatag ang pundasyon ng kanilang ebidensya noong unang linggo ng trial, nakatuon na ngayon ang kanilang presentasyon sa tanong kung karapat-dapat pa bang manatili ang vice-presidente sa kanyang posisyon. Hindi ito parang criminal case na kung saan yung mga elements of the crime ay mapapatunayan sa korte at pag ito'y napatunayan, ikay makukulong. Hiwalay pa rito ang anumang kasong kriminal na maaari lamang litisin sa regular na hukuman. Kaya ayon kay Barbers, hindi pagkakakulong ang sinusukat sa impeachment, kundi ang pagiging karapat-dapat ng isang opisyal na manatili sa kanyang katungkulan. Sinabi naman ni Deputy Speaker Paulo Ortega V na hindi magbabago ang paraan ng House Prosecution sa mga susunod na araw ng paglilitis. Malaking bagay po na nandito kayo kasi matagal na po itong inaabangan, saka nasa tamang forum na po tayo para masagot yung mga katanungan at saka mga allegations. Tungkulin na raw ngayon ng Senado bilang impeachment court ay timbangin kung ang mga ebidensyang ihaharap ng prosecution ay sapat para patunayang nanatili o nawalan na ng public trust si Vice President Sara Duterte at kung karapat-dapat pa ba siyang manatili sa isa sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.